Upang patuloy na masiguro ang kaligtasan sa mga paaralan ng mga mag-aaral na Sanosenyo, sama-samang isinagawa sa lungsod ng San Jose del Monte ang Convergence 2.0 para sa ligtas na paaralan ngayong Martes, July 14. Sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas, kasama ang buong DepEd CSJDM community, matagumpay na naiparating sa mga stakeholders ang kahalagahan ng bayanihan sa kaligtasan ng mga kabataan sa mga paaralan sa ating lungsod. Ang tema ng ating programa, ensuring support and strengthening a whole of community approach is school safety and security ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan at seguridad ng mga paaralan ay hindi lamang responsibilidad ng Department of Education o ng mga guro. Ito ay isang sama-samang tungkulin ng buong pamayanan. Ang bawat paaralan ay dapat maging ligtas na kanlungan ng pagkatuto, pag-asa at paghubog ng kinabukasan ng ating kabataan. Nagpatawag po ng Convergence ngayon ang ating SDS, Dr. Leonardo Canlas, dahil po yung influx o dami ng dumarating na mga reports sa Division Office. Halos lahat naman po meron ng implemented na Memorandum of Understanding with all their barangays. So kung ang isang school po, 4 na barangay nakakasakop dyan, kinausap na po nila yan. Nagde-deploy po ng tanods kapag papasok ang mga bata at lalabas from the school. Ang PNP po well-coordinated din natin. In fact, sobrang dami po nating sinurrender na bata sa DSWD for intervention. Okay po. So yung mga ganyan pong instances, again, humihingi po kami ng tulong dahil holistic po ang approach para maiayos natin ang mga bata. Hindi po siya mananatili na school lang at mga teachers ang magsasabi na mali itong ginagawa mo. Lahat po ng actions nila may consequences. Hanggat di po nila natututunan yun, ulit-ulit lang po. And again, lagi ko pong sinasabi, ang goal lang naman po namin sa Division Office, makalabas po ang bata sa mga eskwelahan ng DepEd na hindi problema sa lipunan. Dito sa convergence na to, sa ating pagtitipon-tipon, gusto natin lumaki ang ating mga anak at maging kapaki-pakinabang na mga mamamayan sa hinaharap. Dahil sila yung bubuo ng ating komunidad. Kung ano ang pinapangarap nating komunidad, ito yung mangyayari. Kung mapapalaki natin ang ating mga anak ng maayos at ligtas. Ang bawat tao ay innately, naturally, isinilang sila na mabuti. Kinalingan natin sila sa kabutihan, pero pag lumabas na sila sa tahanan natin, iba na ang kanilang kabibilangan, and that's the society that may corrupt them. Huwag nating pabayaan ang ating mga anak na maging instrumento ng anumang violence. Ang Convergence Day ito ay bunga ng aming pag-uusap sa aming local school board meeting. Hingan na natin ng tulong ang buong komunidad, ang sabi po ni Ate Rida at ng ating mahal na congressman. Kailangan natin magsama-sama. Huwag natin i-give up ang ating mga anak para walang iisang batang San Joseño ang magiging biktima o mamumuno man sa anumang kaguluhan sa ating paaralan. Bilang mga kinatawa ng pamahalang lungsod, ipinaabot naman ni Assistant City Administrator for Youth and Education, Elizel Cantimbuhan, at Sangguniang Panlungsod Secretary, Attorney Antonio Andres Jr., ang walang patid na suporta ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes sa mga inisyatibo at programang patuloy na isinusulong ng DepEd CSJDM. Pinagtibay rin nila ang pangakong laging kaagapay ng kagawaran ang bawat tanggapan ng City Government of San Jose del Monte, katuwang ang mga national government agencies gaya ng Philippine National Police at higit sa lahat ang mga pamahalang barangay upang matiyak ang konkretong pagpapatupad ng mga hakbang laban sa karahasan sa mga paaralan, ang tinuturing na pangalawang tahanan ng bawat kabataan. Ang ating lokal na pamahalaan ay nananatiling matatag sa pagpapatuloy ng mga programa at inisyatibong nagpapalakas
sa kahandaan, sa sakuna, pagtugon sa mga emergencies, pangangalaga sa mga bata, kalusugan at kalinisan, at ang pangkalahatang seguridad ng ating mga paaralan. Gumagawa po ng isang proyekto ang ating mahal na mayor upang magkaroon ng mas mabilis na pagkilos at pagtugon, lalo-lalo na kapag may emergency po ang bawat paaralan. Kaya nga po bumubuo ng isang sistema na kung saan ang lahat ng record ng mga bata, lahat ng record ng magulang ng mga bata ito sa paaralan, ultimo ang kanilang mga contact numbers po, ay magkaroon ng isang database para po sa immediate response. Maraming salamat po sa inyong suporta. Dahil kung wala rin po ang suporta ng bawat isa, mahihirapan po tayo i-implement ang anumang programa na meron tayo. Under the local government code, very basic general welfare clause ang nasa local government code. Ang duty po ng barangay is to ensure na ang lahat po ng nasa sakupan ay nasa wastong estado. Maaaring hindi natin napapansin, pero umaga pa lang po, ang barangay po ay tumutulong na sa ating mga paaralan. Sila ang first line of defense po ng ating mga mag-aaral. Umaga pa lang, sila ang nagtitimon para po hindi traffic. At hanggang gabi, sila din po, via tanod, by mga kagawad at barangay officials, tumutulong din po to ensure na makakauwi po ang ating mga anak. Safe school is not created by the walls, fences. It is built by responsible parents, vigilant teachers, the caring communities, protective barangays, and responsible law enforcement and the local government. Nagtapos ang programa sa Pledge of Commitment Ceremony kung saan lumagda ang mga kinatawan mula sa Federated Parent-Teacher Association, Philippine Elementary School Principals Association, Public Secondary School Principals Association, City of San Jose del Monte Private Schools Association, Sangguniang Panlungsod, mga national government agencies tulad ng PNP, pamahalang lungsod at mga pamahalang barangay kasamang iba pang stakeholders bilang pagpapatibay sa kanilang pangakong magiging katuwang ng DepEd CSJTM sa pagtiyak na ang bawat pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng San Jose del Monte ay magiging ligtas na lugar para sa pagkatuto at paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan ng bawat mag-aaral malayo sa anumang anyo ng karahasan. Ang pinakamaganda po talaga nating unang-una na maging mandato sa ating mga sarili, sa ating mga officers, of course, yung kaligtasan ng ating mga anak. Kailangan time to time, na-check natin yung ating mga anak, kamusta na ba? Ano na bang nangyayari? Kasi kung sa bahay pa lang natin, alam na natin kung ano yung nangyayari at ginagawa ng mga bata. Wala nang mangyayaring kaguluhan sa school, walang madadalang patalim, walang madadalang kung ano-ano. Kasi po, alam na natin bilang mga magulang pa lang kung ano yung dapat natin gawin. And doon naman papasok ang SPTA bilang SPTA officers. Tayo naman po ay katuwang. Kami po sa hanay ng mga punong guro sa elementarya ay naninindigan. Ang aming commitment ay buong puso po namin gagawin. Itataguyod ang pagpapanatili ng ligtas na paaralan at patuloy na ingatan ang aming mga mag-aaral. Kami po mula po sa mga punong guro ng sekundarya ay taus-puso po namin pilit na ginagampanan ang responsibilidad na nakaatang sa bawat isa po sa amin. Subalit, ito lamang po ay tunay na maisa sa katuparan ang pagbibigay ng tunay na kaligtasan sa ating mga mag-aaral kung kayo po ay aming kaisa. Kung nais po natin ang isang ligtas na paaralan, tayo pong lahat, piliin po natin araw-araw
ang maging mabuting tao. Sa ilalim ng pagtutulungan ni na Mayor Ate Rida Robes, Congressman Arthur Robes at ng buong DepEd CSJDM, patuloy na binibigyang prioridad ang kapakanan ng bawat kabataang Sanosenyo upang matiyak ang isang ligtas, maayos at mapayapang kapaligiran sa pagkatuto, isang paaralang malaya sa takot at pangamba. City of San Jose del Monte, para sa ligtas na paaralan, Area San Joseño. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Emery Dig, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanosenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Area Sanosenyo.